nandito na naman ako sa Hong Kong. And this time, kasama ko yung aking mga staff sa IT. Outing namin and planning. So, nakapag-book kami ng ticket at nandito, mamasyal kami ngayon sa Hong Kong. Samahan niyo ako at muli nating libutin ang Hong Kong at meron pang isang bansa kami rin pupuntahan. Kaya samahan niyo rin kami. Dito naman ako ngayon sa famous Victoria Harbor. Ito yung lugar kung saan maraming mga turista nagpupunta. At sa gabi, makikita natin dito yung skyline. Maganda dito sa gabi. And last time nagpunta na rin ako dito kasama yung aking yung aking parents. And magandang ma-experience dito. Yun nga lang, medyo mainit ngayon. Medyo mahaba-haba itong harbor na ito. Yan, if you want to have lunch or dinner, and then pwede kayo sumakay sa cruise. So dito kami ngayon sa Hong Kong. Well, passing by lang kasi after this we're going to China. So talaga yung China yung destination namin ngayon. Kaya samahan niyo ako. Tayo ay maglilibot sa China. That's my first time. But dito sa Hong Kong, I think nakapag 5 times na ako dito sa Hong Kong. So hindi na bago sa akin itong mga lugar na ito. Pero ganun pa man, masaya pa rin na makabalik sa Hong Kong. Bukod sa maraming mga Pinoy, maganda pa rin ang mga tourist spots dito. Kaya samahan niyo ako. We'll go to China this time. Welcome to Guangdong, China. So, after passing the border from Hong Kong, now we're here in China. So, dito naman kami maglilibot for 4 days. Kaya samahan nyo kami. Ikot tayo dito. This is also my first time din na makarating ng China. Ang ganda ng mga structures. So, we'll see. We'll see more of China. Kung i-describe ko ang lugar na to, parang katulad sa Pilipinas, yung BGC o yung sa may Serendra. So it's like parang a big park na mall. So maraming mga establishments, maraming mga kainan, maraming mga bilihan, may sinihan din, pero not the typical mall na building, kundi isang malaking parang park. So dito syempre nasa China tayo, yung brand nila ng kanilang electronics. So sa paligid na to parang mayroong paikot na mga theme park, no? Meron maraming mga stuffed toys. And look at this one, kita ko sa inyo. Oh, there. So yan, merong parang activity center, parang mga boating, merong ditong stage. At sa likod parang siguro may mga nagper-perform dun sa may bandang tubig. Ang ganda nitong structure na ito, kakaiba. Day 2 here in China. So kami ngayon ay nandito sa Shenzhen City. And we're trying to look at the park. Pero may nakita ko dito, look. Ang ganda ng infrastructure nila.
kakaiba yung mga shapes ng buildings and ng mga structure. I'll show you now. Look at this structure, oh. Kakaiba. Wow. Napakalinis ng park na ito. Kung may describe ko, para siyang Makati area. So yung lagi kong ginajaggingan sa may Ayala Triangle, parang ganito yun siya. Malinis at nasa gitna ng maraming buildings. Look at the structure, oh. Napakaganda. Napakalinis dito sa China. Wala akong masabi kasi napaka well planned noong lugar at structure. Napakalinis at makikita mo wala ring mga beggars. At sinabi nila, isa sa dahilan kung bakit walang beggars kasi dahil maraming factories ang meron dito sa China, around 4,000 factories. So ibig sabihin, maraming trabaho. Kaya walang mga namamalimos at walang mga nakatira sa kalsada. Kumbaga lahat nabibigyan ng trabaho at maganda nga yun, no? Kung tayo rin sa ating bansa, sa Philippines ay maraming trabaho, wala ring mahirap. Kumbaga lahat kayang mabuhay ng maayos. Ang sarap mangarap at sana ganun din sa bansa natin. Ito yung Shenzhen government building. Napakaganda ng structure. Sabi, para daw siyang pakpak ng isang ibon. At kung paano siya ginawa, one day, one floor. Ibig sabihin, ganun karaming workers. Isang araw, isang floor ang kayang matapos para dito sa building na ito. So, wow! Amazing. So, ibig sabihin, ganun talaga karami ang trabahong kayang i-produce ng China. Ako naman, sinasabi ko lang naman yung magaganda na pwedeng gawin ng isang bansa. Alam ko, kaya rin ng Pilipinas. At masarap yung mangarap na sana ganun din sa atin. Maraming trabaho para walang mahirap. Dito naman tayo sa isang parang water park and nakita nyo ba yun? Akitin natin yun. That's what they call the famous glass bridge. So we'll see kung kaya ba natin maglakad sa salamin. And well, dito maraming mga attractions. So may mga rides, may pool. Basically, para lang siya talagang isang water park or water resort. So let's discover and look at the place. So, ito pala ay isang parang kung sa atin, i-compare natin ito parang Star City. No, but this time maraming attraction, may swimming pool, may rides, at may mga tindahan, may pagkainan. So basically, it's a very big amusement park dito sa China. So, well, it's nice to see na may mga ganito rin pala sila. And iba rin yung kanilang execution ng isang amusement park. Ngayon, punta natin yung glass bridge na tinatawag. So, akyat tayo. So, ito yung
kanilang glass bridge. At kung makikita nyo, wow! 感谢您的配合，祝您游玩愉快。 Kung meron kang fear of heights, well, mahirap, no? Mahirap maglakad, pero buti naman wala naman akong fear of heights. Pero gano'n pa man, wow, grabe. Kitang-kita mo yung sahig. Kitang-kita mo yung baba. At dito, well, makita mo yung buong view ng amusement park. So nice. Grabe, iba-iba rin talaga yung mga atraksyon sa mga bawat bansa at mga lugar na napupuntahan ko. Dito, ito namang bukod sa water park, itong glass na bridge. Wow! Amazing! Iba talaga din ang mga gawang struktura ng mga tao, no? Sino makakaisip na may ganito na klase na attraction, bukod sa maganda na well, syempre i-challenge ka pa sa yung fear of heights. Yan, very nice. May ganito pa na parang kala mo nababasag. Dito naman tayo ngayon sa tinatawag nilang Snowland. So, syempre, ito yung artificial snow dito. Dahil summer naman talaga ngayon dito sa China. Pero kung ikukumpara ko yung snow doon sa Korea, close naman. Medyo nagaya nila yung real snow. So, ito yung lugar din dito. Meron pang igloo. At talaga isa siyang malaking amusement park. Pagkatapos sa napakainit sa labas, ngayon naman dito nantay sa loob ng napakalamig na isang malaking parang kwarto. Medyo ginaya lang nila yung Winter Wonderland theme. So yan, merong mga ice sculptures. Yan, very nice. Sa river cruise. We're crossing a river. Hindi ko alam kung ano pangalan ng river na ito, pero kasama sa attraction. Ito, we pass by the bridge. So tingnan natin kung ano pa ang mga meron dito sa China. Yan. So this is Guangzhou, China by night. Makita natin, magkatita. Maganda at masaya yung mga tao. Nakakita sila ng mga lights. And kakaibang experience din sapagkat dito mo makikita yung city lights. So nice. This is Guangzhou Tower, the third highest tower in the world. Very nice. Iba din talaga dito sa China, moderno.
at makabago talaga ang mga atraksyon din dito. Nagamit nila yung kanilang river para sa isang tourist attraction at maganda dahil makulay ang Guangzhou, China pagkagabi. Tingnan mo naman itong tulay na ito. Ang ganda. Meron pa talagang LED screen. Kasama pa sa naisip nila na maging attraction ito para sa mga turista. Hindi pala siya LED screen, kundi strip lights na parang mga Christmas light na dikit-dikit. Ang ganyan, para maging screen. We're passing by under the bridge. Nakakamangha, ang ganda. Good morning, it's day 3. We are here still in Guangzhou, China. Kagabi, pagkatas natin mag-river cruise and night in Guangzhou. Tignan yung kanilang monument for Sun Yat-sen. So, yun si Sun Yat-sen. He's the first president of China. So, kinukwento nga ng aming tour guide kanina na she had 4 wives, 3 Chinese and 1 Japanese. So, ito yung kaniyang monument. Hindi tayo akyat, masyadong mataas at mainit. Ay, so kanina from the monument of Sun Yat-sen, hindi na ako nakapag-vlog kasi panay shops ang pinuntahan namin kasama sa tour yun. Well, actually, this is a promotional parang promotional tour ng China, ng government of China. Ang galing lang kasi yung pag-create ng tour na itong sinalihan namin ay subsidized ng government, kaya pala hindi siya ganun kamahal and affordable siya kasi part of that is the promotion of their products. At maganda rin naman, marami kaming natutunan, marami kaming nakita on the ways of Chinese people. So maganda. So yun yung mga pinuntahan namin kanina. After dun kay Sun Yat-sen, we went on isang Chinese medicinal center na nagbebenta sila ng mga gamot, mga Chinese and Oriental medicines. And then after that we went to sa isang latex na company o store, shops na nagbebenta naman ng mga foam at mga unan. Anyhow, yung produkto talaga nila very maganda, advanced, innovative, and more of lahat dedicated sa health. Kaya ngayon, lakad-lakad muna tayo and let's see kung ano tsura ng China sa gabi. Mapapansin natin, no, ang napakalapad ng kanilang sidewalk and half of it dedicated sa mga nakabike or mga electronic bikes and half of it dito sa nilalakaran ko, dedicated naman ito para sa mga naglalakad. Napakaganda at napakalinis, so talagang well planned. Sa nakikita ko, well planned yung kanilang urban, and it's nice to see yung may mga ganito kahit paano makikita mo yung pwedeng i-improve pa ng ating bansa, and from that I guess pwede naman natin matutunan yon at pwede rin natin gayahin para mas maging ayos din ang ating bansa.
underpass kami. At hindi naman malayo sa katulad sa atin, no? Sa ilalim din ng underpass sa may City Hall, may mga shops na katulad dito, kahit sa recto. Yun nga lang, definitely, maayos at malinis. Yun lang naman ang I think isa rin sa key ng isang syudad, no? Para maging maganda tignan at maging maayos. Malinis lang talaga. Hindi naman kailangan talaga bago o makabago. Pero malaking bagay kapag ang isang lugar ay malinis. And this is the end of our city walk. Night walk and day 3. So for tonight, this will be our home. That will be our hotel. Salamat sa pagsama and pahinga na muna. See you tomorrow. Day 4 and our last day. Andito kami ngayon sa Jingshan cable car. So, akit kami dito sa City Mountain. At nakita nyo yun. Yung cable car na yun. So, dun kami sasakay and we're going to look at the whole view of China and also Macau. So, dun sa side na yun, Macau na. At doon yung Macau Bridge. Dati it takes 6 hours bago ka makatawid from China to Macau. This time, dahil sa bridge na yon, it takes only 45 minutes. Kaya tingnan natin ang kabuang city of China. So this is the whole view of Fushan, China. Yung bilog na yun ay opera house daw. Ito, makikita ninyo yung parang Cross Boulevard. So parang may Dolomite din sila. May Dolomite Beach din sila. I think that's a reclaimed area kasi parang sandy part na parang ginawa lang din. So it's nice to see kahit paano mayroong attraction sila dito to see the whole city view. Yan, mamaya pababa naman coaster naman ang sasakyan natin. So here, makita nyo ang dami mga buildings at sa pagitan nun, meron ding bundok. So this is the Macau side at over there after that tall building ay yung mga casino kung saan kilala ang Macau. So napansin ko lang, ang galing nilang gumawa ng mga tourist attraction gamit yung mga ano yung resources nila dito sa isang city. So dahil may mountain, naglagay sila ng cable car to see the whole view of the city. I think doon ang lakas ng ibang mga bansa. Kaya nilang gumawa ng mga tourist spots. Sa atin, mas more of natural yung tourist spots natin. Like Bing Boracay, like yung mga beaches. Yun yung sana magandang palakasin ng ating gobyerno. Pero ganun pa man, I'm still very proud of our country kasi sa atin, at least natural. Paakyat, sumakay kami ng cable car, pababa, ito namang coaster na ito.
So yung experience niya parang roller coaster ride. Sayang di ko nakuha ng video kasi bawal. At kami rin nagko-control ng brake. So kailangan tuloy-tuloy lang at dire-diretso pababa. It was a nice experience. Parang ride talaga ng roller coaster. Dito tayo ngayon sa Opera House, yung kaninang nakikita natin mula doon sa City Mountain. Ito ngayon, yung Opera House. So, we'll try to see ano bang meron sa loob ng Opera House na yan. And yung structure niya, kung titignan ninyo, gawa siya sa parang pinagdikit na shell. So, maybe because it is near the ocean. So, kaya baka ganun yung naging structure niya. So, dito marami mga turista din. Paligid dito may mga kainan na parang mall. So, yan ang Opera House. We're now going to cross the Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. So papunta na tayo ng Macau, and then from Macau mag-transfer tayo going to Hong Kong, at doon na din tayo sasakay ng ating plane going back to Manila. So itong bridge na ito, sinasabi longest bridge dito sa Asia. So we'll see. So this is the end of our tour. Till next time, kita-kita tayo ulit hanggang sa susunod kong muling pamamasyal. Salamat sa pagsama. God bless you all.